Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, at gayon din mga kapatid na kasama natin sa pagsamba na nasa ibang dako ng mundo. A blessed day, blessed evening to everyone. Isa sa mga ginawa ni Jesus na sa kanyang ministeryo na naaalala, higit naaalala ng mga sinaunang Kristiyano ay ang pagpapakain niya ng marami sa gitna ng mga malapit sa lawa ng Galilea. At makikita natin yung halaga nito dahil ito'y isinalaysay ng mga 4 na ebanghelista. Kaya makikita natin na this must be an important action, episode in the life of Jesus. Kasi lahat yung mga binabasa natin, minsan may mga ginawa ni Jesus na hindi mo makikita, mababasa kay Mateo o kay Juan, na kay San Lucas lamang, o kay San Marcos. Pero itong pagpapakain ni Jesus ng maraming tao ay makikita natin sa 4 na ebanghelista. At ang laman nito, the content of this story, ay napakayaman. Dito sa salaysay ni San Juan, makikita natin na hindi niya tinawag itong milagro. He did not call it miracle, but a sign. Ano ba sign sa Tagalog? Palatandaan o pangitain. Instead of calling it miracle, it is a sign. Kasi ang nais ipahiwatig ni Jesus at sa pagtawag ni Juan Evangelista na ito'y isang sign ay upang tawagin tayo at para hindi manatili doon sa nangyari lamang, kundi tuklasin na ang mas malalim pang kahulugan nito, lalong-lalo na sa ating pananampalataya. It is to discover a deeper meaning of the event from the perspective of faith. Sa salaysay na ito, ang sentro ay si Jesus. No? Obvious. Walang humingi sa kanya na pumasok siya at gumawa ng kababalaghan. Kagaya ng mga ibang pagkakataon sa pagpapagaling, halimbawa, minsan hinihila nila para gumawa nito. Pero dito, si Jesus mismo. It was His own initiative. Dahil nakita niya mismo ang gutom ng mga tao at ang kanyang mungkahi na pakainin sila. Nakakaantig na makita na si Jesus ay hindi lamang ang kanyang interest ay yung pakainin ang mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita. It was not only his concern. Many times we think of Jesus as catering to our spiritual needs, but here we see how Jesus was also concerned with the hunger, the physical hunger of His people.
Ngayon ng question is how to feed such crowd in the midst of the fields. Walang makitang solusyon ng mga alagad ni Jesus. Si Felipe, sabi niya na kahit ilang denaryong mayroon sila, ay imposibleng makabili ito para maging sapat na ipakain sa kanila. Si Andres naman, na pwede siguro kung na magbahagi kung anong mayroon. Kaya lang, ang mayroon lang at handang magbahagi ay ang batang lalaki. Magbahagi ng 5 tinapay at 2 isda. Pero ano ito? Sabi nga, para sa napakaraming tao. Pero kay Jesus, itong dala ng bata ay sapat na. This is enough, sufficient. Yung batang lalaki na hindi man kinilala, walang, ay ginawang dahil sa kanya, naging posible ang imposible. His willingness to share everything he has is the way to feed the people. And Jesus did the rest. It was only the willingness of someone multiplied by the grace of Jesus that made possible the feeding of the crowd. Kinuha ni Jesus ang tinapay mula sa bata, nagpasalamat sa Diyos at ibinahagi ito. Napakagandang eksena, kung ikaw pa ay pintor. If we imagine, the scene is beautiful and touching, fascinating. Nakaupo yung mga tao doon sa mga damuhan, isang araw ng spring. Yung kainan ay hindi isang bangkete ng mga mayayaman, kundi ito'y simpleng pagkain ng mga taong nakatira doon sa malapit sa lawa ng Galilea. Simpleng tinapay at inihaw na isda. Ito'y isang pagbabahaginan, pagkain ng mga magkakapatid na ihinanda ni Jesus. Salamat sa kabutihan ng isang bata. At lahat ay nakibahagi nito. Itong bahaginan, pagbabahaginan ng sa hapagkainan ay napakagandang simbolo, lalong-lalo na para sa sinaunang Kristiyano, kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging simbahan, pamayanan ni Jesus, na ito'y binubuo sa pamamagitan at ito'y ang pakay ni Jesus na buuin ang bagong pamilya, ang bagong uri ng ugnayan. This reminds us also of the Eucharistic meal, that the Eucharistic celebration that we celebrate every Sunday in order to
feed us with His Spirit, the living bread from heaven, the living bread that came down from God. Pero napakaganda rin na huwag kalimutan itong ginawa nitong bata. Kung mayroong gutom sa mundo, sabi nga nila, it is not for the lack of resources or food, but actually the lack of solidarity. There is a bread for all, but lacks the generosity to share. Sabi nga ng isang may akda, author, it's unfortunate that our world, that we have left into the hands of the inhuman economic power, the administration of the world, which revolves around profit instead of the well-being of people. It is truly unfortunate, he said. Many die of hunger, not because there is lack of resources, but because of our irrational egoism. Kamakailan lang may napanood ako na blog. Isang Pinay na pangasawa niya ay isang American. Ito yung sabi nila sa yung dumpster diving. Siya yung ibinibideo na yung pagkakalkal niya doon sa basura doon. Nakakatuwa, sabi niya, kasi yung ang daming itinatapon na pagkain, fruits, name it, ang dami. Sabi niya, yung iniuwi niya, na binabahagi niya rin sa iba. Sabi, ito ba yung naghihirap? I mean, lalong-lalo na yung mga supermarket na mga tindahan na itapon na lang instead of giving it to those who are needy. No? It's just unfortunate. No? There are resources. The question is the heart that does not practice solidarity. On the other hand, salamat sa Diyos din sa karanasan natin. Halimbawa dito sa Shrine, mayroon tayong maliit na grupo ng ating social services. Iilan lang sila, no? Mga matatanda na, actually mga seniors na. But because of this willingness to help, they have become instruments also to help those who are needy in the community. At salamat din sa mga simpleng, minsan lalapit, Father, ito, minsan 200, 1,500 para po sa ating social services. O kahit nga yung mga kababayan din natin sa abroad, minsan magme-message, Father, magbibigay po ako ng 5,000 pero ibigay niyo yung 2,000 sa halimbawa sa ating community pantry or yung ating social services na tumutulong sa ating mga. So these small, but when they are put together, and thanks be to God, we continue to help the most needy in our community. Kaya tama itong aral ni Jesus ngayon. He can multiply the small things that we have if there is willingness and generosity to share. Sana'y
matuto tayong higit pa na hindi lamang iisipin ang ating sarili, kundi lalong-lalo na yung mga higit na nangangailangan. And we know that Jesus